Alam nyo ba mga sangkay na hindi lamang po sa Pilipinas tinamaan ng malalakas na lindol? Naku mga sangkay, mayroon pa pong mga bansa ngayon ang niyanig. At ito po yung ating pag-uusapan. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa mga lindol? Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay. At ito nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon itong nangyayari ngayon sa ating mundo na talagang namang nakakabahala, nakakapangilabot mga sangkay sapagkat kapansin-pansin po itong panahon po natin na talagang pagulo ng pagulo at mas nagiging delikado na po mga sangkay. At ito po yung very common na propesya sa Bible na nagaganap po sa ating panahon ngayon. This is very common, ang patungkol po sa lindol. Dahil bagamat matagal na po itong napropesya mga sangkay, pero yung momentum at pagpapatuloy ng pagkakasakatuparan ng mga propesya na ito, ng isang propesya ay nagpapatuloy po up to now. Pag-uusapan po natin ngayon itong patungkol sa mga lindol at malalaman nyo ngayon mga sangkay na in the future may nakasulat din po sa Biblia na may tatamang lindol sa ating mundo. At itong lindol na ito, hindi pa po ito nararanasan ng mundo natin simula nung likhain po itong mundo natin ng ating Panginoong Diyos. So kung ano yan, malalaman nyo po ngayon. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Guys, so balitang-balita nga mga sangkay ngayon na hindi lang pala sa Pilipinas tinamaan ng malalakas na lindol. Eto mga sangkay, tingnan po ninyo. Ito yung sa Pilipinas. Ganyan po ka-grabe yung makikita po natin. Ito ay SM mga sangkay. 'Di ba? Talagang nakakapangilabot kung titingnan. So, ito yung realidad sa Pilipinas dahil kasama po tayo sa tinatawag na Ring of Fire. Kasama po yan yung Japan at iba pang mga bansa, mga sangkay na lagi pong tinatamaan po ng lindol. Halos everyday may lindol, bagamat hindi ganun kalalakas yung iba. Pero yung iba talagang katakot-takot. Grabe, no? Isipin nyo yan, mga sangkay. Isipin nyo, yung mga building, nagmumukha na lamang po siyang laruan na binabagsak ng ganun-ganun na lamang. Kita nyo, mga sangkay? Alam nyo, dito natin masasabi na sobrang accurate ng sinasabi ng Bible. Pero maliban po dyan, maliban sa Pilipinas, eto. Doon naman po ito sa Cuba, na kung saan tinamaan po ng 6.1 magnitude, sa atin 7.8, muntikang pa pong umabot ng 8. Ayan, mga sangkay sa kanila naman. So ayan mga sangkay, kitang-kita sa CCTV yung pagyanig. On Monday afternoon at exactly 2 p.m., the USGS confirmed a 6.1 magnitude earthquake off Cuba's western coast, about 65 miles east-southeast of Minas de Mata Hambre in the Gulf of Mexico. Now, here's the thing that makes this earthquake unusual. It was shallow, only about 6 miles deep. Within minutes, people in South Florida started asking the obvious question: is a tsunami coming? The National Weather Service in Miami moved quickly. No tsunami threat for South Florida. NOAA defines tsunamis as giant waves caused by undersea earthquakes or volcanic eruptions.
and a 6.1, while strong, didn't meet that threshold here. Okay. So ayan mga sanggay, 6.1 magnitude. Pero malakas na tumama talaga dito sa Pilipinas kasi kung titingnan po natin itong video na ito talagang tingnan nyo po mga sanggay kung gaano ka katakot-takot. Yung building niya, no? Grabe. Parang parang hinangin lang yung building ng ganun-ganun lang. Ngayon mga sanggay, sobrang accurate talaga ng Bible. Kasi, alam nyo, 2,000 years ago, na naisulat po ng iba't ibang mga taong kinasihan ng Espiritu ng ating Panginoon ang banal na aklat na ito. At sobrang accurate po talaga. Ano masasabi mong ang Bible hindi talaga nagsisinungaling at totoo talaga. Sa huling mga araw, sinabi ng Bible sa Matthew chapter 24 verse 7, sapagkat magsisitindig ang mga bansa laban sa bansa. Nangyayari yan ngayon. At ang kaharian laban sa kaharian. Nangyayari yan ngayon. 'Di ba? Yung mga bansa nag-aaway-away. Magkakaroon ng magkakagutom. Nangyayari din po yan ngayon. Sa Africa, grabe po yung gutom na nararanasan ng mga tao doon. At lilindol sa iba't ibang dako. Ito yung sobrang nakakapangilabot na katotohanan sa Bible. Itong propesiya na ito, matagal na pong panahon na nangyayari. 'Di ba? Iba't ibang lindol na po ang tumama, mga sangkay sa Pilipinas at sa buong mundo. At syempre, pag pinag-usapan po yung science, may paliwanag po sila dyan. Kasama tayo sa Ring of Fire, etc. Mga sangkay kaya po lumilindol. Pero, lahat ng yan ay dinesenyo ng ating Panginoong Diyos para masaikatuparan o maisakatuparan ang kanyang salita. Lahat ng bagay na nangyayari sa ating mundo ngayon, nagdudugtong sa kung ano po ang propesiya na nakasulat sa Bible. Hindi po pwedeng magkamali ang nakapropesiya sa Biblia. Pero ito, mga sangkay, hindi naman sa tinatakot ko kayo. No. Pero magbigay po sana itong babala sa ating lahat na maglingkod ng tapat. Okay? Sabi dito mga sangkay, sa Revelation chapter 16 verse 18, ito yung mangyayari in the future. At mangyayari ito sa mga maiiwan sa rapture. Ito nagkaroon, ito yung nakita mga sangkay sa propesiya na ito. Nagkaroon ng mga sigawan, mga kulog, at mga kidlat. Nagkaroon ng pagkalakas na lindol. Ayan nagkaroon daw po ng pagkalakas na lindol. Simula ng magkatao ang daigdig ay hindi pa nagkakaroon ng lindol na kasing laki at kasing lakas nito na nangyari sa lupa. Ayon po sa Bible. So, imagine niyo kung gaano katindi ang lindol na ito na mangyayari sa araw ng Great Tribulation. Kaya tayo mga Kristiyano, itong mga lindol magbigay po sana sa atin ng paalala na ang banal na aklat ay nagsasabi ng totoo at hindi po nagsisinungaling. Isipin niyo mga sangkay, wala pa po tayo na ito Pero naisulat na sa Bible kung ano mangyayari. At ang nakakatakot dito mga sangkay, itong future. Kung maiiwan ka sa rapture, ito po ang mangyayari. Mararanasan mo yung lindol na hindi pa nararanasan ng daigdig simula nung likhain ang lupa na ito ng Diyos. Kaya tayo maglingkod po tayo ng tapat sa ating Panginoon hanggat may panahon pa. Okay, mahirap na mga sangkay kapag naiwan, mararanasan mo ito. Itong salita ng Diyos ay hindi po para takutin tayo, kundi para pag-ingatan natin ang ating relasyon sa Diyos. Kasi once na mahulog po tayo, mararanasan natin ang grabing kahirapan ng mundo na paparating pagkatapos po ng rapture. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.